Rodriga, kauban sa iya mga staff diri sa ato ang kanunay nga nagatiman kanato sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Daghang kay salamat nilang Joey and company, no. Usahay din nato memorize ang tanan diri nga mga o niya later mga itag mga pangalan nila para ma-acknowledge nato properly ang mga staff sa Camila Hotel 1, especially diri sa ato ang second floor nga mao atong official venue sa atong kapihan sa Dipolog Public Affairs Program Talk Show matag Domingo nga tanan. Gikan sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon, paingon na sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Kini si Edith, pahinti tumong inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Mo imbitar na usab ninyo, makikauban na usab ninyo sulod sa duha ka takna nga tulumanon ang Public Affairs Program Talk Show diri sa Zamboanga del Norte o ingon man sa duha ka dakbayan sa Dipolog dapitan. Live streaming kita pinaagi sa atong IT director nga si Mr. Silbert Adriatico Dobriano. Pinaagi sa www.rmndipolog.weebly.com. Makita kita all over the world alang sa atong mga kababayan nga naa sa lain-lain nga mga nasud sa tibuok kalibutan. Unsay inyong kinahanglan nga update sa mga balita sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte. Inyo lang i-follow me sa kapihan sa Dipolog sa live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Dayon, click mo sa kapihan sa Dipolog diha sa YouTube na diha tanan nga edisyon sa kapihan sa Dipolog kauban ato mga bisita sa matag Domingo nga tanan. So thank you so much ngadto kang Silbert Adriatico Dobriano. Kita ra mo inaa sa social media matag simana nga tanan. So full ang atong documentation. And of course, simultaneous broadcast kita pinaagi sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM o ingon man sa IFM 94.1 sa inyong radio dials. Pinaagi ka na kang Tax Ilumbang, kauban nato diri matag Domingo nga tanan, daghang kay salamat. O dito sa istasyon to adito ang ato ang master technician nga si Mr. Danny Luod. Kauban nato sila Mardi Libres Dalugdog, Mardi Dalugdog Libres o ingon man si Roger Monera. Sa ngalan sa tong station manager nga si Mr. Edgar Dagumo. So thank you so much. To God be all the glory. Sa karong butaga atong makauban ang ato ang mga nagdumala sa lungsod sa Pulangco. Pinaagi kang Mayor Evan Hope Boyet Olvis o gingon man kang Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangco. But before we will proceed with our discussion karong butaga, ato na pasalamatan ang ato mga major sponsors nga mao'y nagdala og kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So thank you so much ngadto kang Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte, Attorney Senen Alvis Angeles. Thank you so much, Vice Governor Senen Alvis Angeles. Daghang salamat ngadto kang Attorney Julius Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Ngadto kang Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission kung NAPSI si Attorney Rosilio Matoy Barinaga, atong panelist diri sa kapihan sa Dipolog. Apan dili na to'y kauban karon kay tuwa pa siya sa Manila, nag-text siya nako gahapon. Pero na siya diri sa Dipolog, sure yun ang mo-join siya as panelist sa atong kapihan sa Dipolog. Daghang salamat usab nato sa Isalex Bar and Grill, Kamahayan Food Trip nga anaan himutang sa Martinez Street, Tingdapayan sa Dipolog, na maligya sa mga lamian kay mga barbecue, balbakwa, special baksoy o uban pa sa ubos lamang nga presyo. Libre ang bitsuke o wifi kung kamo mga diha sa Isalex Bar and Grill nga anaan himutang sa Martinez Street ning Dakbayan sa Dipolog. O gusab kini gipanagyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Ray and Wyeth Akas. For booking, gusto mo mong biyahe paingon sa lain-laing destinasyon sa atong nasod o sa gawas sa nasod, aduna sila booking services, no, alang sa inyo ang giplano nga bakasyon ngadto sa gawas sa nasod or within our country. Daghang salamat usab ngadto kay Mr. Henry P. Chanero, ang atong Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment sa Palo, Hong Kong, sa kanunay pagsuportar sa atong kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Mr. Henry P. Chanero. Daghang salamat usab ngadto kay Attorney Jonald C. Napigkit, ang ato ang City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog.
lawyer and notary public, daghang salamat. Mr. Muhammad Hasan Adjo, daghang salamat. Ang ato ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, ng Dakbayan sa Dipolog. Daghang kayong salamat, Parpo Muhammad Hasan Adjo. Daghang salamat sa akong tapad nga bisita nato karong butaga, ang ato ang halandong mayor sa lungsod sa Pulangco, Mayor Evan Hope Boyet Olvis. O ingon man, daghang salamat usab kang Vice Mayor Alfredo Baitit nga mao usab ang ato ang mamahimong bisita karong butaga sa atong kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Mayor Evan Hope Boyet Olvis. O ingon man, Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangco. Daghang salamat usab nato sa Chanos Marketing nga maligya sa nilay nga spare parts sa inyo ang mga sakyanan sama sa Isuzu, Mazda, Suzuki, Honda, Yamaha ug pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Chanos Marketing gipanagiahan og gidumala ni Mr. Chanos Yu kanhi barangay kapitan sa Miputak. Matawag sa telephone number 2121148 anaa ang Chanos Marketing sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat usab ngadto ka Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, kanunay nga nagsuportar sa atong kapihan sa Dipolog. Ngadto kang Roger William o Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland, daghang kaayong salamat sa inyo ang pagsuportar kanunay sa kapihan sa Dipolog. O usab ngadto kang City Councilor Alumalo Dagpin sa lungsod sa Dakbayan sa Dapitan, murag naay klase yon karon siya sa Pastoral JRMSU. So, di na ito ikauban isip panelist si Councilor Alumalo Dagpin sa Dapitan City. Daghang salamat usab ngadto kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, ato ang Member House of Representatives sa 2nd District Zamboanga del Norte, Ma'am Glona Labad-Labad, daghang kay salamat. Ug ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines, daghang salamat pinaagi kang Miss Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communications Officer nga nagabasi sa Iligan City nga nagkanayon dili motanom og mga kahoy o dili usab motukod og bisan unsang infrastruktura ilawom or hador sa transmission lines. A message of concern coming from the National Grid Corporation of the Philippines og hapit na matapos ang ilaang 138 kV line transmission project nga magalagbas sa mga lungsod sa Sergio Osmeña, Pinyan ug Pulangco ning atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. So gani gabi nagka-istorya ni Mayor nga mo courtesy call siya by middle of March na ato sila taga NGCP mo courtesy call sa Pulangco para ini blessing pohon ini ang makumpleto na ang 138 kV line siguro mga April. So mo na advance information gikan kang Elizabeth Ladaga sa NGCP. Thank you so much. O ingon man, daghang salamat ngadto kang board member Ronilio Boyli ato ang panelist sa kapihan sa Dipolog, kang Attorney Ruben Ligorio ato ang panelist usab sa kapihan sa Dipolog, City Councilor of Dipolog City, ngadto kang Engineer Gilbert Cruz ang ato ang nagdumala sa Petra Cement Incorporated sa Lower Irasan, lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. O yun man ang ato ang legal consultant nga si Attorney Crescencio N. Palpagan Jr. Daghang kayong salamat nga kanunay kang nagpaluyo sa atong kapihan sa Dipolog kay wala naman si Attorney Kenneth Rosalhimo namang judge. So mao na nga atong legal consultant, mao na usab ang atong amigo nga si Attorney Crescencio Palpagan Jr. So, thank you so much. Og let's start the ball rolling. Ani ana kauban na nato ang atong mga bisita karong butaga. Ang ato ang mga nagdumala sa pamunuan sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Pulangco. Kaya ko daghang nagmonitor na to karong butaga. So, hold on to your seats. Kay haron mahibawaan po nato, maksahiran po nato ang mga kalambuan sa lungsod sa Pulangco. Kauban na ini ang mga suliran nga angay usab nga tubangon sa mga nagdumala karon sa lungsod sa Pulangco aron makaserbisyo o husto sa mga katawhan nga nanumuyo niini. So good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog, Vice Mayor Alfredo Baitit. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Daghang salamat usab sa imbitasyon sa Kapihan sa Dipolog karong buntaga. Uban ka na po karon ang atong pugihan, buotan o magpinanggaon ng mayor sa lungsod sa Pulangco, Evan Hope Boyet Olvis.
Maayo ako mayong katauran ato sa atong mga tigpaminaw, suking tigpaminaw, ining programa sa kapihan sa Dipolog, labi na yun ang mga katauhan sa lungsod sa Pulangko nga niyang mga takna karon. Naminaw sila, unsay mga kalambuan, unsay ko yung mga panagan sa administrasyon sa lungsod sa Pulangko karong tuiga. So, kaninong tanan na mga suking tigpaminaw, kaya sa kahinginan, daghang salamat ug maayong buntag. Thank you so much. Una na to, i-acknowledge ang ato ang mayor sa lungsod sa Pulangko. I-acknowledge una na to ang paghiabot diri sa ato ang panelist sa kapihan sa Dipolog. Siga ang mata. Info Center Manager sa Philippine Information Agency, Mr. Alfonso Ponsorda. Good morning, Pons. Pangirasan sa itong bisita karong buntaga. O sa itong mayor sa Pulango, si Mayor Hope. Albis, o ang akong amigo, way paglubad, at puti ihabog buhok. Vice Mayor Hope. O sa itong masuking kita sa kapihan sa Dipolog, may mundo. Thank you so much, Pons. O ingon man, without much ado, atong i-acknowledge ang pag-iabot tuloy sa ato ang mayor sa lungsod sa Pulangko, Mayor Boyet Olvis. Good morning, Andot. Good morning, Sir Pons. Good morning sa ako ang partner sa pagpangalagad. Ako ang Vice Mayor sa lungsod sa Pulangko, Vice Mayor Alfredo Baitit. Ingon man sa kanang mga televiewers and listeners sa ato ang kapihan sa Dipolog, mayong buntag kanatong tanan. Nagpasalamat po dako nga karong buntaga ani pod kami karon dinhi sa kapihan sa Dipolog para po sa pagpahibalo kung sa ang mga kaayuhan amo ang mahimo o hinuunan pa diha sa ato ang pinangga nga lungsod sa Pulangko. So salamat sa higayon nga gihatag karon nga ania nakauban ni dinhi sa mga programa. Okay, thank you so much. Smile pa manggod ko kay napamagod tayo documentation for a picture. Okay, salamat kayo, Mayor Evan Hope Boyet Olvis. So, yung naman si Vice Mayor Alfredo Baitit sa pagsanong sa atong invitasyon diri sa atong kapihan sa Dipolog. So, first question of the day is, maghisgot una kita, Mayor, kabahin na sa nahitabo nga bag-ong kalamidad diya sa lungsod sa Pulangko. For your information, atong hinabi naman ang Mayor sa Manukan, si Mayor Eugene Caballero, and of course, si Mayor John Henrik Valuser sa lungsod sa Rojas. So, ang dapitan usab na hinami nato ang Ilaang City Disaster Risk Reduction Officer, kauban ni Kunsihal Alimarlo Dagpin para sa dakbayan sa dapitan. So, this time around, kay amo naman jud kang naimbitar, muna nga, straight from their horse's mouth, so to speak, hisgot kita kung kumusta na human muhapak ang kalamidad, no? Ang baha, dakong baha sa lungsod sa Pulangko, nakabango na ba ang atong lungsod? Kumusta ang atong agrikultura? Kay apektado man ang atong agrikultura ni ato o ilabi na ang panginabuhi sa atong mga katawhan sa lungsod sa Pulangko o unsa po gihimo sa LGU sa lungsod sa Pulangko aron makatabang sa atong mga katawhan nga maura bagay intawon ang kapaingnan, maura bagay ang giasahan sa atong mga katawhan sa lungsod sa Pulangko. So Mayor Boyet Olvis, please. Okay, thank you for that question. Bahin sa calamity sa lungsod sa Pulangko nga nahitabo niadtong December 4 o sa January 16. Kaduha mi nahitabuan dito o baha, no? Pero mas dako ang nahitabo niadtong December 4. So sa kong administrasyon, moto ang primero nga baha nga niabot diha sa lungsod sa Pulangko. Ang i-hope nga dili na gyudunta, no? Maabtan. With regards sa tabang sa gobyerno, from the local government unit, nakahatagan ta ginagmay nga mga ayuda from the funding gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office and Office of the Municipal Mayor. Tungod kay atong pagkahitabo, pagkaugma dayon, akong gikan din ang ako ang mga sangguniang bayan. Kaya gusto na ko nga makadeclare kami og state of calamity sa lungsod sa Pulangko para magamit na to ang quick response fund nga mo'y ganito na to nga tabang o ayuda ngadto sa mga apektado nga mga katawhan o recipients sa lungsod sa Pulangko. Nga daw na to nga naay mga
katawhan 2,000 kapin nga napiktuhan at tumaong baha sa Disyembre na ay pipila ka mga balay na mga anod o na po mga partially damaged na mga balay o usa ka kinabuhi ang nakalas na ito. So, it's a fine punta na mag-declare ang ato ang lungsod sa Pulangco o state of calamity. So, nisulat ako sa kamiyembro sa Sangguniang Bayan, nahatagan ako authority para makadeklarar kita o magamit na to ang maong pondo sa disaster fund, the quick response fund. Pero sad to say nga wala yun kung nila tuguti nga muhatag niya na. Tungod kay sa pagpatawag na mga session, primero, ang hitabo, wala man na nangha. No? Wala na himo nga posible o nahitabo ang mga session kaya wala na quorum. Kaya wala na nangha ang mga sangguniang bayan. No? So, pila lang ang itungha. So, isip unta panerbisyo sa mga katawhan, moto nga nahingyo ko nila sa kalipay kasakit, mag-inuman ngayon ta. No? Nga makahatag pa og serbisyo sama sa atong gipanaad sa nagpapili pa kita sa mga katawhan. Moto ang usa ka rason nga wala na nakahatag pang the local government unit na pandir o dako-dako nga pondo. Gawas sa mga pondo nga pwede na mo mapagawas without the authority of the Sangguniang Bayan. So, among gibuhat ato ma'am, nagsulat kita ngadto sa DSWD Regional Office sa Zamboanga o ganyan man dito sa Kadadian. Nangayo kita o tabang ayuda sa mga binhi sa ato ang Agriculture's Office sa Pagadian City. So, wala po sila naghikaw. Ila dyan dihatag po ang tabang na to. Bisan medyo ulaho, January na dapit ng gawas ang mga tabang, pero nakahatag kita o suporta. Pero ang sakit is diligikan sa lokal nga pangagamhanan sa ato ang lungsod. Hantod nga naabot na po ang January 16, bisan story, wala gihapon ako hatagi og authority sa ako ang membro sa Sangguniang Bayan. Nipasaka si Konsehal Edwin Gonzales o usa ka resolusyon nga pa-aprobar ang Hunyo sa mayor, no? Nga mahatagan og authority to use the apportion atong ato ang calamity fund. Pero wala may nasekundar, usara man siya, so wala dyan himo nga aksyon kanya adto. So, mo tuntuan nga, among gibuhat, sige lang di pagsulat ngadto sa regional office para makahatag taong ayuda. Kaya may malang ito kaya nahatag sa ito ang regional office is only ang binhi sa bugas o kumay, sa bugas o kining corn, no? Mais. So, may malang ito nga makahatag ta o abono from the municipal government unit A. Pero, nahitabo, wala yun. For the reason daw na sayop ang report sa ato ang mga katawhan o nagdumala sa opisina sa Agriculture's Office and Municipal Social Welfare Office. Pero ako silang istorya ni iyon man ang amo ang mga tao sa Agriculture's Office and Municipal Social Welfare Office na okay naman ang ilaang report. Kaso lang, nag-survey ng budgano ang mga konsehal na to sa lungsod sa Pulangco, dili daw tugma. So, it's not a reason na dili ka makapagawas o pondo, tungod kay ninyo lang sila nga sa iyong ang report. Isip mga muserbisyo sa katawhano, kaya mo man atong rule, pinilitan sa katawhan para mo alagad kanila, nga mabili man tamutabang pagpangitag pa maagi, unsaon nga na-insakto ang maong report. Pili na kinahanglan nga, paabuton pa na ito, pipila pa kasasyon nga maabot. Kung dili, atong paspasan, kaya dili man ang Sangguniang Bayan nga every session lang matungha. Pwede man ka matungha, bisag adlaw sa Sabado o Domingo, kaya you are a public servant, 24 hours, 7 days in a week. Tamo serbisyo sa atong katawhan. Okay. Before we proceed, Mayor, mga tana lang ko for clarification, especially sa Uga, daghang naminaw na to karon, no? So, when it comes to calamity, that is emergency, di ba? Hinanali nga mga lakang nga para
makatugon, no, makatubag sa suliran sa mga katawan. Especially so nga between life and death, no, mga baha, mga linog, mga sunog ug uban pa. So it needs emergency response also. So yes, quick response. So how come nga ang legislative o ang executive branch of government diya sa LGU Pulangco dili magkasuhito, dili magkasinabot ug unsaon nga makahatag og hinanali nga tabang ngadto sa mga apektado nga mga katawan, and in this case anang baha. So kinsa man, yes, any calamity for that matter, dayon ang pangutana po ikaduha is kinsa rin ang person in authority na mo-declare nga calamity ang area o mo kinsa unsa pod nga opisina ang authorized to render an official report nga kining ni mo ni mga damage report aning ni ang lugara. Is it not the DSWD? Is it not the DA, the Agriculture Office? Is it not the disaster? Di ba? So, nga naman nga kinahanglan, mo ni pangutana sa mga katawan, nga naman kinahanglan nga mo render pa o report ang mga sangguniang bayan, no? Ang barangay officials, nga dili man na ila ang authority nga mo render og report gawas nga mo support sila sa report nga gihimo sa agriculture, DSWD o uban pa. So, Mayor, always please. Ina na ang nahitabo ma'am, no? From report, the agriculture and the SWD, and the same sa atong local disaster risk management council, no? Naghimo o resolution ang local disaster council na ipa-release, pero bisan pa na atong mao nga mga resolutions wala gapon to hatagi o bilis sa ato ang mga sangguniang bayan. Ako dyan nakita nga there's political boundary diha sa lungsod sa Pulangco. Especially nga dili lang nagod ka na ang request nga akong gihangyo kanila, hindi kaniadto pa. Pero nagpakahilang lang ko tungod kay dili ko gusto og samok. Pero kanang pangimunta nga ato ang katulungan na ugod ang pagserbisyo sa katawhan, muna ang sakit kayo, una-unaon nga dili pa kahatag ano nga ang mga programa tungod kay ilatang dugay-dugayon, no? As sa akong ganyan, elected officials, it is our responsibility ang katong pagtubag sa mga panginhanglanon sa ato ang katawhan. Dili na pataman nga maayo kay kamusulti during the election, during the campaign, mga panyata nga gusto ka mo alagad mo na magpapili ka. Dili man pagpamulong sa katawhan atong tuyo nga no naata karon na, kundi mauman ang pagpanday o mga kaayuhan para sa katawhan sa lungsod sa Pulangco. I hope ang mga katawhan sa lungsod sa Pulangco maka-amgo ini. O kamo pwede mo matungod, hangyoan ninyo ang atong mga pinili nga mga konsehal. Tuktuka ang ilang kasing-kasing. Umbangan ang politika o ingon man ipadayon ang para sa kaayuhan sa katawhan o sa kinitibutan ng lungsod sa Pulangco. Okay, thank you so much. Nara sa inyong ngalan, paglaom. Okay, hope. So, mangutana gikan ni PIA Officer, Manager Alfonso Ponsoda, please. Sari pa akong mangutana doon. Pero akong nakita, marang doon ay political crisis aming lungsura. Kay dili mo ko taga Pulangco, pero akong nakita nga og mas doon na pa siguro mas bugat na panghitabo, walay malauman nga tabang lokal ang mga residente sa Pulangco tungod kay sa liderato mismo mura nagka-problema na. Gani, akong pangutanan na nanguna ni kay Vice Mayor Baitit. During session, atong pag gibasa itong sulat ni Mayor, may kalabutan siyang hangyo nga mangayog katungod para ideklarar nga under state of calamity ang maong lungsod. Unsa may mga pagpasabot nga gihimo sa imong membro sa sangguniang bayan, nganong dili sila makasanong sa maong hangyo nga kahintang sa nga Pulangcohanon ang nakataya atong panahon. Duha ka kalamidad dagko sura mo ipagtagad sa inyong mga lungsuranon. Okay, Vice Mayor Alfredo Baitit, please. Dahil salamat ma'am, no? Salamat usap sa imong utana akong amigo, my friend Pons. Ang nahitabo mao no, gatong first calamity gyud atong December 4, 2016 motoy dako nga damage and nahitabo dako nga baha gyud, dako nga area
ang napupahan gyud sa flash flood. Niadtong panahon na human gyud ato na convene ang MDRMC ko ng Municipal Disaster Risk Management Council doon na dayoy na mugna nga resolution requesting sa nag-recommend sa Sangguniang Bayan na mag-declare of state of calamity. So atong pagka-Merkulis kay regular session man, so expected na mo nga nagyod tanan kay ang kulang ko, although nga doon ay ni-subside na ubang party, pero daghan pang lugar sa maong lungsod, mga barangay, na gibahaan paghapon. So, sa diha nga kuan, na nang nagpaabot kami, I believe nga kato, katabang na yun. Kaya mo na ito gikinahanglan na naman gani ang resolution sa MDRMC na nag-anyo, na nag-recommend na mag-declare of state of calamity ang lungsod sa Polanco. Ang nahitabo, gikan kay magsugod mi, alas 2 magyod ang amot sa 3 o'clock in the afternoon ang session. Ang nahitabo, nagpaabot mi, 2:30, wala, hantod ng 3 o'clock. So, wala man tayo nahimo, Walay among quorum. gilima ka mga konsihal nga wala. Right nga, follow up lang. Kini ba nagpasabot sa unsa man ka asgot mo tambong og sesyon ng imong mga membro? Murag mag-roll ko sura. Meaning to say nga, ang attendance sige ba? ka absent. Kung ganun lang ka-absent. Unsa may sanction ani pananglitan kung doon naman? Muni akong gikatingalan. Kay ako nagsugod ko sa SB 2013 with Mayor Boyet. Wala ko makabantay nga doon ay mo-absent ka ng gulpi ng 5. Doon naman gani labing taas duha. Labing taas duha. Pero kato natingala ko, dayon og among ikuan sa mo ang sekretary, tawagon, dili manubag. So, wala man tayong nahimon. Wala yung quorum ato. So, ako gipasubay sa atong Chief of Police to verify o asa gid yung matawhana. Kay basig nagabahaan o kung sa kuan. Ang report sa Chief of Police, kasi naraman sila. So, ang gihimo, patawag og special session. Panadayon sa para next day special session. Di magyapon sila manungha. So, ang nahitabo, nanungha na sila. Nanungha na sila. Sa rason nga, nungha man na yung special session. So, what nila yung kuan. Sa raman yun, kaya ka nang bahin lang yun sa kalamidad. Now, nagtuon ako na mura positive na ang resulta na makadeklara na. Nahitabo na to the letter of the mayor attached atong iyang recommendation sa resolution sa MDRMC kuan. So sa and the report also from the sa agriculture o sa DSWD. Ang nahitabo kuan na. So nag-motion na si Attorney Bandantes sa kuan na mag-declare of calamity. Nag-second si Gonzales. Abi na mo, wala na. Discussion pa na. Pag-abot sa objection, ni-object kasi Honorable Roldan, Rosemary Cooper Roldan. Sa rason na doon ay mga criteria kuno nga wa ma-meet. Criteria when to declare sa state of calamity. So, usa man makatiya. So, diwas na madyo nagkuha na. Anay tabo, wala yun. Makuhan kay Tibay Dahisman. Usa maninoon na. Duha na lang man ang pabor. No, the rest, dili sila gusto nga mag-declare calamity. Then, mao to na medyo makapasubok din kayo. Kapasubok kayo ang mga
sitwasyon. Kay ultimo ang report sa official report yun sa agriculture, sa mga personal sa agriculture, questiono nila hasta sa DSWD. Meaning, ang butil pasabot nga dili ko no accurate. May pasabot na dili accurate ko ng report. So, sa mga pag-group nga, most of the estimated naman gina, yun actual survey ang mga nasa yun sa actual nasa agriculture sa DSWD. Luwi ba taong kayo? Kani silang yun anang height sa yun, paghatag o mga relief goods, mga pagkaon, pag-rescue pa. Kuha nila yun mabati. Munang murag kayo ba? So, laktod nga pagka-istorya, wala yun to magama. Wala yun to magama, no? Dayon, nangita na lang paagi si Mayor. Nangita paagi si Mayor na munay makuan nga makahatag yun dito sa mga biktima. Although nga ang dami sa itong mga panahon na medyo mas sa crops, no? Sa crops, sa agriculture, medyo kamay kamera kay wala naman kayo to yung mga hani naman to at similya. Pero mas dako ang baha. Dako lang po to ang dami sa ato sa mga balay, na napiktahan, ganito na matay, mga dami sa burato. So, mao ni ang nakuha na yung Mayor na kaloy sa Diyos, bisan to sa kuha, nakapaningkap, nakakuha siya o katabang doon makahatag sa mga direktamente dito sa mga biktima o nakahatag po atong mga kuhan sa balay nga nanuran. No, mapaningkamot na lang, adunay kuhan doon kay o magsalig dito sa kuhan doon sa council, wala doon. So wala man doon tayo na imuan to. Hangtod na kapta na po lang o laing baha sa January 16. Na noong January 16, 2017, mao'y pinakadako nga damage sa crops. Kaya nga no, humay naman, daghan ang nagpulipatid ng tanang mga basakan ng area sa almost mga 2,000 hectares, 2,000 hectares ang basakan sa lungsod sa Polanco o ang mga maisan, marang mga 600 something na 600 hectares, no? Nana nga kwan. Wala na akong makakalkusyon, pero bulag gihapon ang nahitabo na dili sila mutuo sa report sa mga personal sa agriculture sa DSWD nga mo'y aktual nga nagsurvey yun. Kaya doon po sila kaugalingon nga mga report na nagsurvey po kuno sila nga dili ni mao. So, usa na kung unta ka punto ang bot na ito papasabot. Ang paggamit lang sa kanang calamity fund, kanang sa quick response fund yun unta. Na mahagrikta nga makakuan yun kay emergency fund nga para yun sa mga tao. Madili, kay usahay i-refer pas committee kay daghang kuskus balungos nga dili ko unta nga which is unnecessary gud unta nga himuon. Kaya kita present ba na itong mga panahon ang taga-agriculture o DSWD? Astang taga-DSWD. Di wala ba mo assert ang taga-DSWD o DA nga on the damage of the plant? Maogi na nila, they stand on their report, official report nila. Kay sa Piti nagpunto sa region. Oh. But nikit sila may kuan kay gi-question nila, dili man na inyo kay base po kuno sila may sa mga kapitan nga dito sa mga lugar. In fact, doon na ganit kuno'y kapitan nga nisyo pag-certification nga waya mo'y nadamis sa ilang barangay. Dayon doon ay farmer na ni report nga na-damage biya po po. So, okay. Ang pangutana na, Vice, karon ha. Ay, ako sa acknowledge si Edgar. Guy. Good morning, guys. Si Edgar Saronda. Okay, thank you very much, sir, for coming late. And good morning. Welcome sa ating bisita gikan sa lungsod sa Polanco, headed by the Mayor of Courts, sa ating Vice Mayor sa lungsod sa Polanco. Welcome sa Kapihan to Develop. Okay. Going back sa itong pangutana, Vice, no? Vice Mayor o Mayor Boyet Alvis. Ilang gipugnan, no, straight to the point of matupan Edgar sa unang programa, gipugnan nila na makahatag mo o mga hinabang gikan mismo sa panudlanan sa lungsod out of the taxpayers' money nga
dapat nga ibalik ngadto sa katawan, especially so nga na antos og kalamidad, apektado og kalamidad ang mga katawan. So pangutana, kay gipugnan nila, kay di sila gusto nga makahatag mo, kamo mo'y mutunol sa fund, no? Calamity funds, pinaagi sa mga unsa diha nga mga hinabang, dili sila gusto. Ang pangutana, kay di man mo ipahatagod, nanghatag ba pud sila sa ila ang kapasidad isip nga mga opisyalis sa lungsod? Aduna ba sila grupo nga pananitan na grupo sila nga sila katong mga nag-oppose, no? Nga mga konsihal o kita di na to sa gato sa mayor kay kontrapartido ba na dirita mga tutas mga kabaranggayan kita mismo ang mga hatag po sa ato pong kapasidad isip mga opisyalis sa lungsod gihimo ba po na nila or nagsamok-samok lang sila I'm sorry to say no frankly speaking nagsamok-samok lang sila ilang isabutahe mo pamunuan pero they are not doing anything to help their constituents nga sila man ang opisyalis niya sa lungsod dapat ilang tabangan o musupak-supak sila mutabang sila sa ilang kaguliyong pagtabang in another way. Mabaklayad ko rin. Yes. Sanglit yung tanga doon, ang report sa DSWD o sa DA, murag ilang gibaliwala, kay dili accurate. In short, mali. Unsa kalig-on ang kahugpungan sa mga mag-uuma dihang dapita. Kung basin ang tingog nila sa mga mag-uuma, nga mo palanog nga ingon anak kadako ang kadaot nga among hiaguman, busa maluoy mo tabangin mi. Yes. Vice Mayor and then Mayor Aboy. Sige ma'am. Thank you, Sir Pons, no? Ang mga mag-uma, likod kayo kung sila. United yun, no? Kaya ang organisasyon sa partner sila. No na dako kayo kagol ang mga mag-uma sa nahitabo. So, aning mga anak kong mga puntuhagot, ma'am, no? Doon na po sila gihimo nga kadang gikan sa province ni Kuyog sila nga nanghatag po og mga relief goods dito. Si Mayor nanghatag po kami sa mga relief goods pero sila doon na po nga murag separate gikan sa province na. Pero I don't know nga sa ilang grupo lang diya sa lokal sa Pulangco nga naghimo ba po sila. So wala lang yun na mo si Mayor pa di na lang ta mag-ambat anang naangkuan kay lihok na lang. So mo nagipakita dito na luoy na kayo gyud. Kani katungtuang doon ay balay doon nga nga anon, nakahatag naman po si Mayor po atong tuwa, ang lungsod sa Pulangco, lokal na pamagi, yung pang-medios in town, natagaan itong mga 23 ka mga balay na nanganaot yun. Doon ay partially, doon na po yung totally damage yun. So, kanang kanang mga report na submit yun sa mga personahe sa Municipal Agriculture's Office at sa DSWD kuan gina kay gisabit man gina nila dito sa region gina nila pero it's to note nga kada lagi nga dito na po sila kagulong survey na murag i-compare na sa ilaha so usara ka punto insakto yung kamam sa ako kung pangagpas na dili gyud maghatag ang kuan sa kuan in fact amo man silang gipasabot kay before that namatay ma-resist na mo namo nga dili man po ang intirog yun pundo ng naang quick response fund nato yung gamito na tayo January pa ko napay magsimba ko na kaklamit hindi doon natay 1,000 na makuha lang tagto 200 ba niya kay para panguan para ka awa mismo makatamang dito sa mga tao muna po ipasabot din niyo pero lisod kayo ang pagpasabot sa di nakasabot na ba? So, tingali, nakasot na bisag kinsa nga lumulupyo sa Pulangco, nakabasa na yun kung unsay ilang tunong sa dili pag-aprobar sa calamity. Yes, okay, thank you so much. Ang kanana ang lisod nga kanana ang magdumili pagsabot mo na lisod pasakton. Okay. Mayor Boyet Olvis, total damage of kanang na ang farmers organizations nga maghugpong haron sila mismo mo'y mupadangat po sa ilang mga mulo o reklamo ngadto na sa mga taas-taas nga mga opisyalis sa ato ang kagamhanan. So, Mayor Boyet.
With regard to the damage, ma'am, per reports sa ato ang Agriculture's Office and Municipal Social Welfare and Development Office, mukabat siya sa December na ako, mga 10 million to siya. Matundo ay lang yun nga, ano ko na niabot o 10 million, the question nila. Per one sa depends sa mo ang DSWD and sa ato ang mga tao sa Agriculture's Office, daghan ang mga kaumahan na bag-o lang nag-abuno, nagtanom, then nag-abuno na kuan, nga anod during the baha. Daghang mga gamit sa mga kabalayan, kay kalit man kay sulod ang tubig, nga anod sa baha. There are 22 houses nga na-damage po, o 7 ana ang totally damaged. Dahil na usa ka kinabuhi nga nakalaspod sa Barangay Santo Niño. So, yun ana ang mga nahitabo nga itong maong baha. Okay, kay og atong i-relate ngadto sa atong previous interviews diri sa lungsod sa Rojas kang Mayor John Henrik Balicer, ingon man kang Mayor Eugene Caballero sa lungsod sa Manukan, kanang busy kayo ba o panghatag sa mga panabang, active kayo ang ilang munisipyo, ilang lungsod kay pagdeklara na sa mayor nga kan state of calamity, lihok man ito na nasa mga konsihalis anatanan man. So they are very much united, no? Nga himo sila mga public service. Unlike ya sa inyo nga nakadungog na lang ta nga dili dai pwede mo gamit og calamity fund kay daghang kayo mga problema, mga sagubangon nga mga teknikalidad, dayon plus dili mo tuo og official report from the persons in authority, diin nga mao jud ang ilang trabaho. Sahi ra man gyud tong tuang mag-adto ka mo tuo itong dili ka mao sa trabaho kay kana sila giiskulahan na nila. Kanang social workers, iskulahan nila, kanang mga agriculturists, ilan ang iskulahan. I'm sorry to say, o mingon ang barangay kapitan nga ilang gisugo pag survey diya nga mauna to the extent nga doon na pa'y barangay kapitan maka nga ni certify nga wala yung may damage sa ilang barangay. Pero og imong in a professional way, objective manner sa pagserbisyo sa publiko, imo na siyang timbangon kinsa may angayan akong tuhuan. Kini ni ang gisangunan sa gobyerno nga mo'y mo trabaho, mo'y mo report o mga damage o kini niya nga diyan na tungod sa politika. Murag mo ba po nang ibalansiyon kay para pang serbisyo man kana paglansar ninyo tanan nga mga opisyales sa lungsod. Di ba? So unsa para asa day ang pagka-opisyales sa lungsod. So in a way negative pud ang dating ana dito sa mga kalungsuran, sa mga constituents. Kay mingon man to nga may lang mong eleksyon kay butari mo ana, pero pag humanday ana pagabot sa kalamidad mangita mong kulor nga apiki na ang tanan ana ba, no? So it's their loss lang yapon, wa na nila siguro mao nauna nga ang mga katawan gahinumilom lang kay maabot ang eleksyon na diha na pud sila mabikil, di ba? So siguro food for thought po na sa mga politiko nga dili kinahanglan kanunay nga mamolitika kay atong una-unaon ato nang iistorya nila, ato po nang idiretso nila og sumbalik nga kanang kwarta dili na ilaang, that is people's money, gikan na sa atong taxes, kitang tanan nagbayad og buhis para na sa infrastructure projects og uban pa, agriculture og uban pa. So busa dili sila ka-claim nga ilaan na. So, mana, Boyet Alvis, Mayor, please. Hayno, magkiusap kita with regards sa desisyon para man sa kayuhan sa mga katawhan yun ang atong angay nga buhaton na ato ang tigaan o priority dili ang kulo sa politika. So, among nabuhat karon ma'am, mo lang to nga kung unsa ang pundo nga naa diha nga dili na kinahanglan og authority sa pangsangguniang bayan, mamong gipangitag pamaagi nga makahatag og tabang ngadto sa ato ang mga katawhan nga affected na itong mao nga mga baha. Moto nang hinaot to nga we hope and pray nga dili na gyud unta mausab kay lisod gyud kayo ang panghitabo nga among napagamtaman sa lungsod sa Polanco. Sa mo gingon sa uban nga kuan ma'am, municipality, they are very united. Inana gyud pud unta ni sa lungsod sa Polanco
kung pagpatawag lang nako daan sa ila ang pagkahitabo atong December 4, by December 5 sa emergency session o itong halang tanan nga sangguniang bayan, moto ang among tumong nga maghiusa ni sa paghatag og tabang adto sa mga katawhan. Pero it's sad to say nga upat raman ang itong nga sangguniang bayan, including Consul Edwin Gonzales. So, unsaon man, nga dili man sila makapadayon sa session. Nga akong tanaw, imposible man nga dili sila maka-anha, especially ilang mga responsibilidad unta. Nga mutungha gyud tungod kay nay-angay nga importante kayo nga itakol ang lungsod sa Pulangko nga makatabang ta o paspas nga tabang adto sa mga katawhan nga apektado sa maong mga baha. Okay, yes, thank you so much, Mayor. Edgar, imputana, please. Okay, thank you so much. Good morning, Mayor. Guys, good morning. Welcome back sa pagyan sa Dipolo. Sa iyo nga sitwasyon karon Mayor, ang mga tao kay dili na mo dili na inyong tulubagong dili tungod kay wa man sila nga apil sila sa libagyo. Tulubago sa nila. Now, Mayor, sa inyong hope and pray pastilan no. Paglaom nga naaman na igo sa kalamidad, hope and pray. Mayor, any alternative na inyong walanaan karon na inyong gamon kay mura og kuli magid. Kasi pa mo gahi magid. Gahi magid ni mga tahanan nga magkayusan nimo para sa ubang mga lungsod. Dili mahimo nilang sumbanan ang ubang mga lungsod nga nagiusa without any consideration of the political power, no, because of kining calamity. Now sa imo tungod kay ingon ani usa may alternative nga inyong gidangop karon sa inyong grupo. Then kung magpabiling ing aning sitwasyon, what will be your name? Moto nangita po niya og lain nga sources from like ang DSWD for 2017 na may kaugalingon nga budget. So katungapan diha ang ano ang gamiton. Then ang Mayor's Office napoy budget pero dili man gyud kinahanglan sa inyo ihurot nato diretso. So we are on the first quarter ta, napay second, third and fourth quarter, no? So magahin lang ni o pundo ginagmay. Kaya naamang gud tay appropriate nga angay charge nato nga nang naa nga mao ang katong calamity fund. Pero dili man sila mga tag-tugot mao nang isip amahan sa lungsod. Nita gapon mig mga pamaagi nga makahatag gapon tag ayuda ginagmay ngadto sa ato ang mga katawhan. With regards sa inyong gingon unsa tong buhaton sa mga sangguniang bayan, no? Ako sa tinuod lang ma'am, kalima na ko binalik-balik nila. Hangyo pakiluoy isip usa ka amahan nga kahiusahan gud unta namo para sa lungsod sa Pulangko. Pero murag wala man gyud nadikli bisag kapila pa tingin ako balikon. Tingali ang tingog na sa mga katawhan. On the next step, tingali ang mga farmers na buhay nahangyo kanila o manuktok kinasingkasing na undangan na ang dumot sa politika. Undangan na ang kolor sa politika. Kung dili ipatigbabaw na to ang pagkapulangkuhanon nga magkahiusa para sa dako nga tabang para sa mga katawhan nga nanginahanglan. Pero ito Mayor, nagawat sila gikan karon sa inyong inisyatibo, alternative nga paagi nga makatabang gihapon mo nila. Nakapaimulos sila karon napipila. Pero dili yung buuntag gyud dugay susama kung nag-declare gyud kanang itong sa calamity gyud still calamity nga medyo makapaimulos gito makaigo. So nagawat gihapon sila karon Mayor. Yes sir. Natay ipanghatag. Ugali ang DSWD na kami nga ipanghatag tingali on the next week, no? Among ikuan nga katong mga sa balay na apektado sa second nga baha, mahatagan sila og aid from the municipality. Last December nakahatag na ta pod ang tabang diha kanila, no? Like nagsolicit ta from the bonuses sa mga empleyado, no, to atong gitabang pod atong mga balay nga damage, yes, nga anod o mga kabutangan pod kanila. Kaya katumang gudong taon December, it's in the fourth quarter na itabo. Mas dako kayo ang tabang nga atong makuha, especially katong panahon na mas daghan pod ang apektado kay lawom-lawom tong baha nga nisulod sa lungsod sa Pulangko. In fact, nakita gali na to nga atubangan sa munisipyo na ang tubig dito. So taas gyud kayo ang tubig unlike sa ikaduhang baha. So kami niya aside sa hope and pray, karon kung mapabiling ang situation, what will be your name? To our SB. Sa akong giguan sir, katulang paghangyo
o nagtuon ni kung unsa. Unlike mo sa empleyado, sa yung manggod na to i-disiplina, kaya na may balaod, no? Technically, pwede man na to. Ang elected officials, namuthanan na to sa DILG o unsay angay. So, in fact, nagpatabang na to sa DILG o unsay angay buhaton, no? Para anak. Pero the best way yun sa tingali, ang tao man, ang gabutang namo, diha sa maong posisyon, ang tao na tingali yun, dili na napunta ang hilaton ba? Nga ang tao, mo istorya pa nila, na buhata ang inyong responsibilidad, isip usa ka, muserbisyo diha sa mga katawhan. Okay. In relation, ana, no, sa dili pa si Pons, ako lang yung advance information. Anytime next month, atong dalon diri sa kahanginan sa atong kapihan sa Dipolog, si Undersecretary Camilo Gudmalin sa Department of Social Welfare and Development, na naming initial nga stage nga magsabot nga mag-abot sila pod ni Undersecretary Attorney Rosiler Matoy Barinaga sa National Anti-Poverty Commission, CONAPSI. Akong imbitaron pod mo anang puhon anang panahon na haron kamo diri tanan mag-abot, Mayor Polanco, si Mayor Boyet Olvis, Mayor John Henrik Valleser sa Rojas o si Mayor Eugene Caballero sa Manukan. Apil lang si Dalma, no? Alam na to makakuan si guest si Mayor Rachel Perater. Kay mo na siya involved, no? Nga na apektahan sa kalamidad, and then here's the proper office, no? Authority sa atong gobyerno nga angayan manghatag og mga kasulbaran sa mga suliran pinaagi sa DSWD o sa NAPSI. So anytime next month tapukon mo na mo iris kapihan sa Dipolog kay haron makita tag kasulbaran og unsaon na nga yes nga dili na mausab-usab, no? So dili na siya mahitabo. So mo na ato ang paininguhaon diri sa kapihan sa Dipolog kay in the works na ana si Yosek Camilo Gudmalin sa DSWD o si Yosek Matoy Barinaga sa NAPSI. Okay, kauban ang mga tulo ka mayores pa. Okay, yes, Pons. Okay, mali yung that niya. Uhip and pray nga unsa may tumong na to aning atong programa matuman. Kung sa disaster issue wala magkahiusa ang sangguniang bayan o liderato sa Polanco. Sorry to ask this question. Kung doon ay mga programa sa Kalambuan o doon ay plano sa Kalambuan ang lungsod, doon na ba yung mga resolusyon o ordinansa nga naumol diya sa sangguniang bayan para proyektong o programang pagkalabuan o doon na pa gihapon susamang reaksyon sa mga membro sa sanggunian nga sinati ang maong resolusyon kung doon naman waling Vice Mayor. Yes, Vice Mayor. Daghang salamat, Sir Pons, no? Doon na po kung naobserbahan nga doon ay mangayo sa authorization si Mayor ma-enter ito memorandum of government a certain opisina o buhatan mo submit naman po sila. So mo yun, buhatan ka po nila. Pero doon na po yung punto nga diha, labi na itong mga supplemental budget nga magamit unta gyud sa ubang mga kuan. Ilag yung babagan dili sila dili na matag. So meaning kung og kalambuan manggaling tang tumong, sige na natong ipasabot, sige ipasabot ni Mayor. Kining transparent man gyud si Mayor sa paggamit sa kwarta. I-explican pa. In fact, before gani usahay nga matumi sa session hall namo, doon ay gitawag og pre-conference na sometimes si Mayor ang itaw nga dito kay may speakeran before nga maato dito. Munay tumong yun direkta nga purpose anang naang kuanahan. So mulagi sa kung gingon na makita kalin na kutob sa mahimo atong masabot nga wala gay mamahimo nga pagsuporta kung direkta nga aron nga modyo smooth sailing ba ang programa ang tumong sa kuan sa tuang administrasyon. So, pero si Mayor, muna kung ingon lagi nga doon na lang siya mga inisyatibo po na gawa sa lokal na medyo kuan kayo padaman po siya dito sa mga sa regional office o sa national government para matabangan mapadaan. Sama sa nangitabo sa doon na yung mga binhi
na nangabot na yon gani ang DSWD nagpanghatag na po mga pagkaon, mga bugas. Yon doon na po yung mga katawhan nga natong mga panahon nga naghatag po og mga dry goods, mga katong mga sinina natong mga naapektahan nahatagan na po, no? Gawas sa mga cash na gikinahanglan atong anuran o mga balay. So diha sir po sa nga kung na kuan diha na o kalambuan ang Pulangko kapag karon akong obserbasyon nilambo man yun kung naman yun po yun although nga medyo hinay-hinay lang ang kuan pero makita na to ang kalambuan no, nga ang paningkamot na sa mayor na bisan to o ikaw pa nahimong crisis naman ang kuan pero di na mo lang gyapon tagaan o bili nga kanang mahimong ulo nga crisis di sa among kuan it's a challenge on our part nga mahimo na automatic paglaom na sa kanunay nga magmata nga atong mga kauban nga magserbisyo so kay gani usahay ato naman ang istorya diha si may pa no kabalik-balikon litas porkit the color of politics no matter what political color belong ato nga gituboy mata ato nang kuanan ang mga tawhan kay usay ato nga buhaton atong ihatag nila kaya dili mapunin ito kwarta. Usahay bitaw, sometimes, labi na gina nang mga meeting, no? Pa sa MDRNC meeting. Na doon na mga questions sa mga barangay captain. Then naman po yung mga isbimimber nga dito, among ikuan dito, ilabay. Ikaw may patumagon na na. Dili mo katumagong direkta. Kaya usay, kanalagi nga, doon na po sila ikaw galingon nga survey na muna nga para nako o kanunay yung ginanila hinoon sa bagay sila rin po'y manubag na sa mga katawan so ang kang mayor o ang kuala na mo nga o si mayor pa trabaho lang ta no retreat no surrender padayon rin dali okay very well said napakipagtanaga dahil sa kalamidad ang nakita mo na ito ini kay dili lang diya kanto may final disaster na itago there will be more coming what akabalo kanusa what will happen na sao na lang man kung mausban na po so will it need to be another disaster to happen aya pa maghimata wala na ang taba mao na yung sabi to sa kuan sir no ka doon ako na yung mga criteria magot nga sundon nga widespread flooding dayon kinahanglan pa yung nga doon ay mga pila to kadlaw 24 days yun doon ay mga death na mas doon na dako kadaot magpaabot pa magot na anak okay yes thank you so much okay so atong biyaan kadyot ng bahig kalamidad sa mga damaged crops properties guban pa o maghinaot ng tamalay nga dili pud mahitabuan nga sila ari na po ta sa good news syempre may kalamidad namatay restructuring di ba moving on sa problema so pag move on nato Mayor Boyet Olvis unsa man po yung mga proyekto sa kalambuan na imong gipatuman karong mga panahona sa diha sa lungsod sa Pulangko. During the campaign ang ako ang programa na gusto dyan ipadasog sa Pulangko, number 1 is ang kalinaw. Moto, kaya usahan sa tanang katawhan sa lungsod sa Pulangko o kalambuan. With regard sa kalinaw, ang lungsod sa Pulangko karon malinawon na kaayo ang lungsod sa Pulangko. Ito ba to the mga previous administration 3 to 4 years ago kung sa kalinaw ang Pulangko medyo may aksyon na o balik tungod kay sa nakalabay nga administrasyon ako man ang istorya diri nami katingalahan nga mga panghitabo nga wala gyud aksyon sa administrasyon even we make resolutions for that pero kami lang diha ang magtingog pag abot dito sa committee dead ang motion no? Moto ang among katingalahan. Moto usa sa ako ang platform ang kalinaw gyud sa lungsod sa Pulangko. So
sa tabang sa ato ang makayugahom nga Dios ang lungsod sa Polanco karon usa na ka malinawon nga area. Then with regards po sa program sa ato ang bag-o nga presidente, the war against drug, munay among gitabangan gud sa Polanco nga kung himo ang Polanco makakomply ni anang mao nga kuan. Dili po ko ningon karon nga 100% drug free na gud ang Polanco, but we are looking forward og maningkamot ni especially sa atong kapulisan nga mahimo nga masuportahan gud ang mga programa sa presidente nga mapalayo ang mga katawhan sa lungsod sa Polanco, especially sa droga nga mo'y makadaot sa ilaang kinabuhi. Then other project of that, we have infrastructure project and mga programs. Ang sa programa, ang dako kayo na mo nga kuan karon, kalihukan mo kanang mga serbisyo nga gipaduol sa atong mga karawhan sa mga kabaranggayan, especially ang mga community outreach program. Every month, lain-lain nga barangay ang among gipahigayon ni ana. Gidala na mo ang munisipyo gipaduol ngadto sa katawhan. Almost all the head of offices, uban sa ilang opisina, kung unsa ang serbisyo nga ilang mahatag, dagkon ngadto sa mga kabaranggayan. O among nakita nga malipayon o mapasalamaton ang mga katawhan tungod nga anang mga programa. Bawo nga amo jung gihimo matag bulan. Kay maayo na lang nga dili na magplite ang mga katawhan nga tuwa sa lagyo nga dapit mo na sa sentro para magpa-check up, para mangayo og tambal para sa ilang kuan kay apil man ang uban pod nga mga opisina niini pagbayad sa ilang mga obligasyon sa ato ang gobyerno, ingon man pagprehistro sa mga bata, and we have also social services o libre nga mga paalok amo kung giapil ni ana. Kaya ang atong kuan na mo ang kahiusahan sa tanang katawhan, walay pili sa kolor sa politika, kung dili kana nga programa para gayud sa tanan nga mga katawhan. Then with regards to the infrastructure, ma'am, it's sad to say by the first 6 months ako ang paglingkod, medyo naapektuhan. Kaya by October, nananta mi ng project na i-implement, no? Kaso, with regards ako ang kaso, nga katong sa protest case, nagpanghadlok ang mga supplier to supply og mga materials, no? Kaya hadlok po sila nakasabot dito, nga dili niya sila mabayaran. Until such time nga natagan ako o PIO, natigaan ako o injunction. So nibalik nga ang ilaang trust and confidence diri sa ako nga mabayaran daw sila. So gahangyo na mo sila ibalik ng supply ni para makasugod ni sa maong mga proyekto. Karon ongoing ang ato ang construction sa amo ang barbecue boat station at ubangan sa ato ang merkado. Kay among gusto nga mahitabo sa lungsod sa Polanco, ibawal na mo ang pag-inom-inom sa mga kabataan diha sa kalye-kalye. Among iusah dito sa sentro para safety sila, no? Then murag mga nightlife ang Polanco nga mahitabo kay ningaw man ang amo ang lungsod. So mo tong ikuan na mo nga mura siya barbecue area, at the same time na dito ang murag kalingawan nga amo ang himuon. Oo, mga militar ba, mga ito nga ta, no? Dayon, natay mga police station sa paggawa sa Polanco o papasulod sa Polanco, no? Natay upat ka mga police box na gihimo. For the safety. Compact, no? Yes, ma'am. Compact station. Compact station. Karon bilang na sa March, amo na nang hatag itong over, no, para makasugod na og serbisyo sa mga katawhan. With that compact, natagito ka nga mga CCTV camera, no, para ma-trace na to, makatabang gud ta ngadto sa ato ang mga katawhan. Then, sunod ana nga CCTV camera ang mga visible area, katong daghan nga mga aksidente nga nahitabo sa lungsod sa Polanco, traffic accident, katong mga pinusilay, mga kawat, amo pong butangan para ma-monitor na mo gyud ang mga panghitabo sa lungsod sa Polanco o makahatag kay maayo nga panerbisyo. Then we have also construction of COVID court. Natay 5 ka COVID court karon. Duha from the local source, tulo gikan ni Congressman Bullet Halusos, no? Nagsugod na ang maong mga proyekto sa Barangay San Pedro, Barangay Dangi, ang sa Barangay
San Pedro National High School, no? O Barangay San Miguel. Ang sa local na to, kinihimuon dito sa Barangay Labrador, ug ang usa nga ana dito sa Barangay Milad, ang local source na kining construction of covered court and evacuation center. Nanapitahapit na humanday nga covered court ang Sasyonid, no? Naa sa Dino Farm na to, gibutang, kay evacuation center po na mo nakita nga bahaanan ng bugayo ang Sasyonid. So dito po na ito ibalhin ang mga tao in case of naibako nga baha nga moabot. Then diri sa poblasyon north sa Pilipin, daw po na ang lawom-lawom og tubig sa sentro, na po tayo ituko diha nga evacuation center. At the same time, naapod tayo humuuna nga fire station sa lungsod sa Polanco. It's a 2-story modern fire station, yes, and the poblacion proper. Located ni sa Ma'am Dapit po sa itong Municipal Hall, atubangan sa police station. Kaya itong gustong kung naay nangayo og tabang, paspas ang serbisyo nga ito ang mahatag. May funding na siya, funding? Yes ma'am, from the local source, amo ang gikan ng gipunduhan nila for 2017. Then, with regards po sa disaster, sa una, pag mahitabo ang unang calamity, hantod sa ikaduha,ganisod ni sa pag-rescue. So karon, bago lang, gahapon lang nahuman, ang training sa ito ang disaster risk management, no? So natay mga 24 ka mga katauhan nga gitrain na to, prepared na sila andan in case of na ay mga emergency nga mahitabo sa lungsod sa Polanco, kay atong gipanigan-an ang kanyang safety sa ato ang mga tao. Pasalamat po ko sa nakalabay dahil nga baha ma'am, nga daghang nanabang na mo from the Red Cross, from diri sa Dipolog, sa Coast Guard, no? Dako kayo sila katabang po sa lungsod sa Polanco. Yes, Orasis. Sa Orasis po, Okay, ako lang i-share ni Gamay before ni Edgar kay bahin sa Peace and Order kay last Friday nagpahigayon man og Provincial Advisory Council Summit ang Zamboanga del Norte, no? Nag-abot dito ang mga City Advisory Council dito si Polo Dapitan o ng Municipal Advisory Council nga gikan sa 25 kalungsod sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte apil na ang PPSC, no? Dayon og ang apil na pod ang mga Chief of Police. So gireport dito sa Chief of Police sa Polanco ning mga compact stations nga nahimutang sa inyo ang lungsod. Dayon ang upat ka CCTV pod nga gi-mention dito, especially katong mga asarap ito mga katong mga traffic accidents kanina himutang. So nakaingon mi nga mas maayo nga nakahuna nini ang pamunuan sa lungsod sa Polanco kauban ang Chief of Police kay para ma-prevent og unsa may mga krimen nga manghitabo sa lungsod sa Polanco. So mo na ay gi-report usab sa Chief of Police. Kisa to Chief of Police? Yeah, si Chief of Police Alejandro Trabadillo. May layas na magugka, manawag ka kabalaw anak. So, yes, Edgar. Ay, before anything else, ato yaknari sa paghiyabot sa ato ang CPA panelist gikan sa Department of Trade and Industry, si Mr. Julius Salaveria. May buntag sa tanan, tanang mga tigpaminaw sa kapihan sa Dipolog, ug grabe na sa atong mga bisita karon si Mayor or si Vice Mayor sa Polanco. Thank you. Okay, yes, Edgar. And then, mangutana mo na siya, naman na siya pangutana kaya naka-reserve. O, Okay. sige. Muli akong ito gamay mo kay atong to ang plano ni Mayor of a day and night life, atong barbecue. This is high time, right time, timely, and should be. Polanco is the nearest town from Dipolog City. 8 kilometers, no? To be exact, 8 kilometers. Kung ang taga-Polanco, maglakaw, ganun sa palingan sa Dipolog, maglakaw, ganun ang Polanco din sa Dipolog, and alak na maglakaw, how much more kung muli attraction ang Polanco on nightlife, that will be an alternative nightlife to Dipolog, 8 kilometers na Edgar, kasagaran Dipolog, matong nightlife, ato pong dapitan. Yes, wala yung ganito, dapitan was 50. Polanco na 8 kilometers. I mean, it's a big chance for mga entrepreneurs, no? Nga makahimo sa ilang business. Kamaligyan ito dito, Gar. Ipag-ibig na mga ibig nga, Polanco, Dipolog at Polanco, ay dapitan sa Polanco can be alternative
Nga gabi na is 8 kilometers, abot ng 15 kilometers, kaya ba 8 kilometers. So, makita na to ang nindot niya, kalalaw na yung solo kung ma-realize na kanina ang utang kayo. Bisan kayo gani na may magsiya ito, pulang ko magkagtabo sa gabi, kung wala kayo report o kung masugdan nila, yung giving chance sa gabi sa mga negosante, small business Kaya owners. ito ang ana, gawas ang mga barbecue, gubat pa, nightlife, napay maligid ako ukay-ukay na. Hindi na, wala na mag-gusto. Wala na gusto na device ko. Hindi na night market in Polanco. Plano sa Luzon. Okay, Yes, thank you. sir. What's the reaction? In addition of that, dahil namin plano, after nga ma-open na namo ang gatong kuan, barbecue station, among gusto nga, usa ka night sa Thursday, hinan siya nga marag na siya night market, no? Kay katong mga pictures, dili magud makatabo kung buntag. So, nasa time na makatabo, utang, mga ukay-ukay, makapalit sila. Boto sa ang among gusto, implementar yun diha sa Polanco. Okay, so before ta moadto sa ato ang commercial break, no, pinagi ni Edgar Ronda, ato ipaungong as usual na magita ini nga second half portion of Kapihan sa Dipolog, ato ipaungong nga pangutana tubagon usab sa ato mga bisita ni Mayor Boyet Alvis o ni Vice Mayor Alfredo Baitit ang pangutana human sa commercial break. So ang pangutana mao ning nagsuffer og kalamidad ang mga katawhan sa lungsod sa Polanco, kalamidad in a way nga, in a sense nga, damage to crop and properties. Karon mag-isgot po taglaing kalamidad. Kay nagsuffer man po mo ang pamunuan sa Polanco og lain po nga kalamidad tungod sa inyong away sa politika. Nga diin, dunay bugat, sige, misunderstanding sa politika, diin nga nakakuha mo og PRO as against for sa pikas for nga inyo po nga amigo sa politika nga dili lang mo parehas og partido. So hisgutan na nato human sa commercial break kung giunsan niyo pagkuhang PRO unsay mga kwan without discussing the merits of the case. Okay, kay masubjudice ta. Edgar, please. Maraming salamat sa dili patong padayon ng pasuport ng mga pangutana na ito kinagupan sa tunang Kapihan sa Dipolog at pinapasalamatan ang mga sponsors, mga kanunay lahupay na nagpalis ng panayudang Kapihan sa Dipolog at mga sa itong programang ito sa kanunan. Una ang mga sibianan sa RMN Dipolog, ang 981BX DR of 94.1 IFM simultaneous kini nga nagdala sa tingog sa Kapihan sa Dipolog sa Domingo. Masabang ang Hotel Camila, second level na kita, level up na ta, yata second floor, Hotel Camila 2, level up na, second floor, yatong lakbayan sa Hotel Camila 1, general room na itong lakbayan sa Dipolog. Doon na pala sa itong terminal, ang atong Vice Gobernador sa Lalawigan, Vice Governor Atty. Silino Angeles, Presiding Officer sa Sangguniang Lalawigan. Ang ato sa Presiding Officer Patentary, Atty. Julius Napikit, Sangguniang Lalawigan sa Buanga del Norte. Dito rin sa kita sa Azalex Bar and Grill, Kamayang Food Street, alang sa Barkadahan, outdoor gathering, pinali batsuyan ni detail ka na siya. Kailangan na, ano pagkaon dito na sa Azalex Bar and Grill. Azalex Bar and Grill, nga alaan na himutan kung matawag kini sa telephone number PRDP 908-0338, cell number 0926-126-87266. Dito nag-iyaw ginamala ni Mr. and Mrs. Ray Akas. Yung sa Dipolog kanato City Councilor Atty. General Dipigid, City Council Dipolog City. Si Mr. Hendrik Chamero at Level Akas Yuan sa Duli Palo, Hong Kong. Yung masab si Engineer Salvador Selina Port Manager sa Philippine Port Authority, Port Management Office, Dapitan, Port of Barangay San Vicente, Dapitan City. Yan ang talayusan tumunod mo sa Mr. Muhammad Hasan Ladjong atong pangputo sa Dahil Santay sa Dipolog City. Janus Marketing, alang sa pagkinanglan sa mga spare parts sa mga sakinan, Mazda, Hyundai, Suzuki, Isuzu, Gudangpa. Dibalik dinamala ni Niputak Barangay Chairman Janus C. Matawag sa telepono number 212-1148.
Ang mga pagtindaya kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, Roger Williams and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland, o ipalihog sa kitas may kalugoton ni City Councilor Alimarlo Dagpin, City Council sa Tacbayan sa Dapitan o Pangulas sa Kapihan sa Dipolog. Ipalihog sa kanato si 2nd District Congresswoman Glona Labad-Labad sa House of Representatives, representing 2nd District Zamboanga del Norte. At ang hapit na pagkumpleto sa 1-3 TV line transmission project sa NGCT. Kini maglalagbugan kalambuan sa itong lalawigan at labi na sa natad sa Patikayon. Mga paudalo, divan sa NGCT, pinagi naman Pet Ladaga sa National Grid Corporation of the Philippines. Ibig nagpalay ko nato si Board Member 2nd District Honorable Board Member Ramilo Lee na pangulas usab sa Kapihan sa Dipolog. Laing konsel na pala ka na ito, mga itong laing pangulo sa Kapihan sa Dipolog, si City Councilor Tony Rodon Ligorio, City Council sa Lagbayan sa Dipolog. Laing nagpaliusap sa itong palagkuban sa tulungan Kapihan sa Dipolog, ang atong bisita karong butaga, si Mayor Evan Bullet Alvis sa lungsod sa Pulangco na itong lalawigan. Walang usap si NBC Mayor na si Arturo Raito, ang presiding officers, ang kanyang paglabayan, sa lungsod sa Pulangco, sila nagpalius sa Kapihan sa Dipolog. Di pasalamatan sa ito nato si Engineer David Cruz sa Petra Cement Incorporated sa Lower Erasan, Rojas, Zamboanga del Norte. Yung nasabang atong legal consultant na si Atty. Crescencio Partaga Jr. Nagpalusap sa Kapihan sa Dipolog atong legal counsel at pangapagtibaya. Ito ka Mr. Vicente Chanzon diyan sa New Jersey, USA na sa kanila ay nagmonitor sa Kapihan sa Dipolog. Dugang pasalamatan nato sa Kapihan sa Dipolog, mao ang atong kanhi din sa College of Law sa Rizal Memorial State University, kanhi 2nd District Congressman o karon Assistant Secretary sa NAPSI, si kanhi Congressman Atty. Rosario Matoy Barinaga na pangulis ko sa atong Kapihan sa Dipolog. Nangita kita ang tsatagin siya nga makaapin sa Kapihan kahit sa kabisi silang live ni Secretary Assistant Secretary Matoy Barinaga. Nagpalusap ka na po ang atong Metro Shoppers sa Rizal Avenue, Metro Corner sa Lee Plaza Mall of Fun World. Masad, dito sa kita sa mayong kagubuton ni City Councilor Marilo U. Calido, diya sa City Council sa Lakbayan sa Dipolog. Tagang one-stop refilling station, diya sa Festival Shopping Arcade 1, Dalang Rizal Corner Magsaysay, natong Lakbayan sa Dipolog. 25 lang alam niya delivery. Matawag sa telephone number 212-1278. Yan sa one-stop water refilling station sa Festival Shopping Arcade 1. Ang AN Seafoods House sa Barangay Bana, alam sa lamang mga seafood sa Lakbayan sa Dipolog. AN Seafoods House na itabiya ginamala ni Atty. Clyde Naong ang AN Seafoods House. Masab ang Gloria de Dapitan Fantasyland. Tawag yung nasabi na ito yan, Gloria de Dapitan sa Lakbayan sa Dapitan, ang moderno na mall sa Lakbayan sa Dapitan, kauba na ang Fantasyland na doon ay dagang mga bagong rides karoon lang ang world-class presentation matag weekend dito sa Fantasyland. Gloria de Dapitan na ang bagong ibuksan yung FIA grocery, ay masab ang pinsa nila, FIA 1 and FIA 2. At ang pinato lang restaurant, the home of nice and sumptuous seafood sa Lakbayan sa Dapitan na sa Dapitan Aqua Maritime o Dampa. Ginamala ni County Congress, 1st District Congressman Romeo Nalang Holosos. Masab ang Dipolog City Institute of Technology kung DCIT nagpahidalo ng ilang Marine Engineering Review Center na kapag pagdamagal dagang mga Marine Engineers, no? Yan sa DCIT. So, alam mag-review sa DCIT Marine Engineering Review Center. Balik sa itong Kapihan sa Dipolog. Salamat kayo, Gar. Namurag nagkanindot kayo ng sangatanan samot ning ato karong programa karong butaga kay ato mga hindisgutanan ado naman enjoy kalambigitan ang atong mga katauhan sa atong katilingban, no? So atong mga bisita karong butaga, of course, salamat kaayo. Misanon sila sa atong imbitasyon si Vice Mayor Alfredo Baitit o ingon man si Mayor Evan Hope Boyet Olvis sa lungsod sa Pulangco. Ang nakaumuong nga pangutana mao nga duha ka kalamidad ang naagian na sinati sa lungsod sa Pulangco. Ang unang kalamidad, duha ka baha last December 4, 2016. And then ni segunda sa January 16, 2017. So mao to nga gi sulbad
ug unsay mahatag nga mga panabang. Ang ikaduhang krisis kalamidad nga nasinati sa lungsod sa Pulangco mao ang pagkabikil sa nagdumala sa lungsod sa Pulangco tungod sa dunay mga legal nga issues, no, nga mailisan ang mayor or dili ba until such time nga nakakuha sila og temporary restraining order. Sa una musumpay sa iyang istorya ganina nga wala madayon unta ang ilang mga proyekto tungod kay walay mga kontraktor nga mo'y mosulod mo kay hadlok og dili mabayaran. Pero karon ka na may TRO, so murag strengthen na ang pamunuan sa Pulangco, dili na mabikil legally, so muna ang mga kontraktor ni salig na usab kay mabayaran naman sa pamunuan sa lungsod sa Pulangco. So Mayor Boyet Olvis, how does it feel nga naka-experience ka niini nga nakadaog ka, then tapos under question ang imuang pamunuan, and then later on nakakuha ra pud ka og TRO? Thank you, ma'am. Ang aking debate dito itong panahon naman, dili yun lalim, no? Dili lalim ang mga panghitabo nga niagi po sa ko ang kaugalingon. Parang ako usapod siya ka trahedya yun, no? Sa ako agad nga pagdagan, pagkanayon, nagpapili ko tungod sa manghiyo sa katauhan nga dagan, tungod kay suportahan ko nito nila, kaya naglaom sila nga maka-lead ko nila para sa kayuhan sa lungsod sa Pulangco. Pero, naman to, na may protesta yun, nga nahitabo. And it's a right po sa pangyayon nga magkasaka o protesta, kaya man pong katungod. Pero unahin ang nahitabo niya to. After the election, ako ang nidaog sa election. I-declare ko last May 10, 2016 as the official winning candidate for mayor sa lungsod sa Pulangco. Ngayon, ipasaka ang mayor o protesta. So, ang protest gihimo diri sa IPC, Branch 6, under Judge Daviano. So, during the recount, after the revision sa recount, nabangagan pa ang akong boto o upat ka boto, no? Sa total, sa tanan, tibuok. So, pasabot nga during the election sa PCOS machine, nidaog ko. During the revision of recount, nidaog ko. Pero during the decision, nilipod ni. At the time, nabakasyon ko bang sa kong asawa o anak, no? To relieve some stress sa Cebu. Ditawagan na lang ko sa kong abogado, napinigil sa mga desisyon. So, nagali-gali o natingala ko, ngayon inato ang desisyon. Tungod kay di-invalidate ang population note, no? Ang tanong presento sa population note. Tungod kay ako ang amahan, may barangay captain dito, naka-influence o butante sa population note. Dahil, wala magpigihilo ang akong amahan. Ang mga taga-eleksyon is naa siya aming balay at bang sa eskwelahan nagpundo ipilang naka-eleksyon ang nilabay. Wala man po siya nanawag o butante nga putari ang akong anak. Wala man po siya ng hulga. Wala siya nangita o samot. At the same time, wala man po blatter dito sa kapulisan nga na ay debut nga nahitabo during the election. Bisan sa Comelec, wala. And even dito sa mga BEI, no? Sa ilaang, o siya tawag, kining minutes of sa tagsa-tagsa kapresento, walay na sulat dito. So, may katingalahan kayo. Then, nagamit ko mo o dako nga pen, marag marking pen, ang BEI sa pagporma sa tanan ng mga balita. Gitawag nila og Mark Balot. Ang siyang pag-Mark Balot nga ang tanan nga balita, maaman to ang gigamit sa BEI. Ngano ako man ang pasingitan o sala, bahin adto, nga nabili man po ang BEI, ang ilaang gikasuhan, ang ilang gipatawag. Ngayon, ngano man po nga, ang dahaman kapresinto, ang ilang gi-invalidate, nga usa naman kapresinto ang gigamit niya adto. So, moto nga, ni-raise ko o nagpasaka ko o appeal dito sa Manila, kay dili wala ko kadawat sa desisyon. Kaya para na ko, dili yun mao.
tingali o napildi mo pag-recount, automatically, munaog ko. Pero, I have the right to fight. Kaya, idaog man ko sa recount. Matungtuan nga pag-abot sa Manila, by December 5, nahatagan ko o PIO. So, temporary restraining order, nga ako ang magpadayon paglingkod pagkamayor. Pero ang PIO is good only for 60 days or 2 months. So, after ang padayon ang mga dito appeal nga mo sa Manila, dayon nagkuhan niyo o gusto ka hearing, then ay nagawas ang injunction. Kaya naghinyo ko niyo for an injunction of the case. Para dili na kayong labad. Kaya di sana na kay PIO, kulang pagapon o pagsalig ang mga supplier because daghang mga storya nagawas nga tama na po din siya February, tama na po din siya yun na ba. So dili dalin, gubot kayo ang amo ang pamunuan. Ang among mga taong lisod pagpasabot dito kanila may panghadlok po ng uban. So, after na nakakuha na ko sa injunction, dito, medyo nakatago na o kalinaw ang lungsod o ang mga katawhan, hinaman sa mga suppliers na mo dito. O, pasalamatan ko, number 1 good, sa labaw nga makagagahon ng Diyos, ang prayer na ko is katulaman. Ino man kong gibutang Lord sa mga posisyon, ino kong gipadaog for that battle, last election. So, ino kong tabangan for this case, kung naakay plano para kanako ug unsa akong dahaton para sa lungsod ug sa katawhan. So, gihatag na niya, karon it's time for us na moserbisyo o gihatag o kining panerbisyo sa mga katawhan sa lungsod. Unsa man ang injunction aron makasabot po na ato mga katawhan? Yes. So, Joel, ang injunction based sa akong pagbalo, mao mo-retain sa ako ang posisyon na ako na po ang malingkod sa pamunuan until na mahuman ang final decision, no? Which is the dismissal of the case or final decision dito. Sa atong lantaw, unsa kadugay pa man na ang pag-resolve nga ma-final jud usual sa mga experiences sa ubang mga LGUs? Suppose ako na idawaan, wala pa man galing na naka-start for first hearing, no? Kaya dakaan, medyo dugay ang proseso, especially taas-taas ang pag-review, no? Sa maong case. Yes, thank you so much. Mangutana po ko, Mayor, pananglitan po, simba ko palayo, knock on wood, nga dili mo pabor nimo ang desisyon, final desisyon sa mangabot ng Supreme Court diha, no? So, andan ba po ka nga mo kanaog o panalitan ang pikas ko'y makadaog sa kaso? Dili ba ingon nga magbarikada ka sa munisipyo nga dili ka munaog kay para I will be going to that issue kay para dili jud ka mo kanaog ana. So kay in the past nga katong nabikil na diana ang pamunuan kay ang mga istorya, no, do na naingon nga munaog na mo nagbarikada ka, then apil na ini ang dito sa Mutya manggaling, no, nga maghimo po ko barikada po dito ko si Mayor Arthur Tenorio sa lungsod sa Polanco. So ang pangutana, simba ko palayo dili mo pabor nimo ang desisyon with finality na andan baka mo kanaog isip mayor sa lungsod sa Polanco para sa katawhan, para sa kalaayuhan sa mga katawan nga wala na pagsumpaki karon kana spot ceiling pud kunuhay ang pagdumala pud nila. Kini nga pangutana ma'am, natubag na din ako for some interview atong December pa, no? So wala pa ko PIO. Yes, even akong vice mayor, akong gingman, o muramag ng tulo wala mga luha, ngayon ko, o dili ko matigaag PIO, nanaog ko. Dili ko magpakaulaw, dili ko magsupol-supol. Ang barakada naghimo dito sa lungsod sa Polanco, tungod kay may mga humihong, labi na sa mga supporters, no? Nga musunod na din sila. Even, wala tayo desisyon ang COMELEC. So, mo itong dahil mo o barakada dito, to support po niya, dili
samot, no? May boundaries between sa duha ka party at nga time. So, even sa December, wala pang desisyon, hinay-hinay naman na mo tangtang ang barakada ato. No? Kaya, hindi naman sila nga by December 8, sila na may malingkod nito. Even though, nag-ihok ko na ko, nagtrabaho ko, isip ko sa kamayor, bisag wala pa ko yung desisyon nga nakuha. Kaya ang desisyon na gawas is December 5. So, same raga po naman. Kung dili good para ako, yes, akong ihatag para walay samok, no? Ako na ang bahala nga mapasabot sa mga katawhan. Basta during the time na ako ang naglingkod, ako siyang buhaton kung unsa ang akong mahatag nga kaayuhan o serbisyo sa mga katawhan isip usa ka mayor. So, the time kung dili na po ako, dili po ko mangita o bigil, dili ko mangita o bibot, kung dili, musunod ko kung unsa ang naasa balaod. Kaya mo na ang ato ang kwanan para dili kita nagkasamok, dili po nagkabigil, no? So, inana man. Okay, dalang kay salamat, no? Mayor, you're being honest. Aray na po ko diri kang Vice Mayor Baitit. Simba ko palayo nga dili kaburan si Mayor Boyet Olvi sa desisyon nga final desisyon na silbi. Unsa man po ang ngayan po di mo nga buhaton. Matapo na lang baka dito sa Pikas Campo to buy peace aron ka-implementar sa mga programa o proyekto sa lungsod. Murang imo sacrifice ang imo ang political belief, no? Or magpabilin ka nga lone opposition pero ikaw mo presiding officer. Unsaon po di mo pagkabot sa quorum o sa mga desisyon o mga boto within the Sangguniang Bayan, especially during session. So, paliw ko sa microphone, Vice Mayor Baitit, please. Daghang salamat, ma'am, no? Para na po, actually, nagkakauban mi ni Mayor Boyet since 2013 sa Sangguniang Bayan. Dayon, pagka 2016, nidagan ko Vice Mayor, kay lagi, ihanyo man ko niya. Kakunta, tigil kunta na mo dagang Vice Mayor, kay kuan kayo, kanang medyo hanggang ba? Pero nangyo man siya kita kami naman guhagon ang ni lusot ato sa 2013. So mamon po gyud kuan sa mga tao hangyo o dagan ko siya pagka-mayor, kung nakupot pagka-vice mayor. So mo itong isugot mi. So talamay kuan istorya ni daog ming duha. So por kaso ug may tabo sa imo pangutana mao. So ako dili ko ingon nga di man ang partido mo'y nagkapadaog nako. So ang mga tao man mo'y nagkapadaog. So I have to stand, stick yun ko diha kaasa, kay gipili man ko. So pabuto na ko ang panahon nga di na putwan ang mga tao. So if in case na simbakulan sa imong giingon nga mabali ang kalibutan, so ako magpabilin na yun ko diha. Ang mga tao akong pasabton na ang partido mawa ang katawhan may akong maruganan. Kaya mo pagserbisyo dili yun ningon nga paragahong serbisyo ko ang among posisyon. So para nako gani o kalambuan man gani sa panahon pa nga sila mo'y nagdumala, di sila makadungog nga wa gani may mga pagbabag kung sa ilang mga kay tungod lagi kay kayuhan man. So wa kaming duha sa Sangguniang Bayan wala gud mi pagbabag kay ngano gusto na po nga smooth sailing yun, smooth sailing muna unta nga para na mo karong mapanahon na kung unsay among gihimo sa sila paggihapoy namunuan mauta po ilang sundon. Pero among nakita nga sukuhi man, pero sige lang basig maabot niya ang panahon nga malamdagan na po ilang mga panghunahuna ba, no? So maka-realize na sila nga and then sila na po niya maluser kaya labi na o na-almistic ko siya ng mga political career nila. So inana lang. So Ma'am Judith, ang among Ma'am Edith kana na ako kuan nga di ko mahimong magpaling-paling, no? Magpabilin yung ko diha.
mubarog kasi yung prinsipyo. Okay, mga tana po ko ninyong duha, mayor o vice mayor. Doon na ba'y kahigayunan nga diin nagkahiusag yun kamo diha tanan sa Pulangko ang mga politika diha kapalitan araw ng Pulangko or kanana ang maski na lang sa kanana ang kalihukan sa simbahan diin ipatawag ang pikas-pikas nga kampo nagkahiusa ba doon na ba'y instance diha nga nagkahiusa nga nag-abot jud mo nga smooth sailing? Vice Mayor, ikaw na. Ma'am, that's a very good question. Tanak para nako ma'am no, doon na may mga instances diha no, pareha sa araw ng Pulangko. Doon na po sila pagpakita nga kuan pero para nako mura di gyud nga fully nga kuan ba nga mo-support sila. In fact, doon na sila yung mga party, doon na yung mga bahin nga sa programa napot sila diha. So kato sa El Toro Festival, araw ng Pulangko, then it was followed also by the Katutuan Sinulog, pagka January. So, naraman po, pero sa kong gingon lagi, dito gingon na kuwan yun. No? Naalang yun, no? Kaya makita man ko mo nga, doon na may mga party sa program nga na sila. Nasa na po nato sila. So, sometimes, dili sila mo kuwan, bisan sa mga program sa government program, sa agriculture, dili sila mo appear. So, inana lang, no? Ako nga, para na ko, ako ipa-assist din na ng kuan nila, siguro, doon nagay mga pagpanupo ba? Pagpanupo. Nga, sila pa, murag lisod gani siguro nga magpakunak sila o banamo, nga kapitan mag-ini. So, you can just imagine ba, no? Kaya even gani diha sa mga parties, nga kita, mo magpuyot ta, kananong parihara ko ta. Na nag-measure ko mo na ito ano para na to para sa kong obserbasyon mo na itong obserbasyon yun ma'am ito. Thank you so much Vice Mayor Bayot. Sa akong mga ma'am, wala mag-ikon sila kay almost sa tanan nga activity they're all invited. Ang problema is pipila lang po ang matungha sila wala yun na hulog na 100%. And even sa mga karaban dipuli-puli na ko ang mga konsuhal na maoy mga speakers, no? Kaya dili mapagtigil nga sila tanan, kaya mga heads of offices, gusto riyaman kung sa mga services ang ilang hatag sa maong karavan. So, dipuli-puli na mga usa ka konsuhal in every barangay nga asay pahigayon ang karavan. Pero wala ko nang demand yun na nangitungha, no? Nila gawas ni konsuhal Gonzales, no? Moray siging tungha. Then, may mga activity like araw, dili man yun 100% ang nianha. Nalay mga duha, tulo ka konsehal. During the Sinulog o Pasalamat Festival, same ragapon, pipila lang ang itungha. Ang akong nangyaduman na nagka-usa unta ni katong panahon sa mga Christmas party, which akong tanaw, abin ako, that's the time na maghiusa na yun gani. Especially it's Christmas time, no? Abin ako nga masulbad na ang mga problema, wala na bingkil sa kolor sa politika, pero it's same ragapon, balik ragapon paghuman after anang naa. No? Katurang murag nagka-usa mo, but murag lahigid ang mga panghitabo. No? During the time, pag-release na mo sa tabang, ngadto sa mga balay nga na-damage, no? Pamuti ang priority nga gitigaan atong Christmas, especially nga gusto na mo ipapil sa ilaan nga bisan na daot inang balay, naaga po ng LGU ni suporta o nitabang kanila. So naghatag niyo financial aid ato gikan sa mga solicitations. Gitawag na mo sila nga tanhaon sa states to participate in the distribution of goods and cash assistance. Pero pila lang, no? Murag duha lang ka konsehal ang isaka atong time, no? Konsehal Gonzales and I think konsehal Sinapranca at that time. So, lisod ba? Naagad ba sila? So, tanan, may-participate pa. Kaya para man tanan, dili ba na ako, dili ba na ka-vice, kung dili para to sa tanan. Inanaunta, no? Dili ka ha, Mayor, nga
kana na ang murag maulaw ra sila mo dool ninyo. Dayon kana na ang kulang lang sila o gitik ba dugang gitik ba o kana na ang unsa na kanang lambing ang sana say Bisaya og lambing di ba ka nga basin og basin ba og kuan na sila alanganin lang sila nga uy mura kontrapartido man hindi lang tama to pero kinahanglan sila og dugang pag-push ba nga dili na gud sa mag-usa lang tarong panahon na gud ana dali na mo ana ba kasi lang po ba ato lang po we will just give the benefit of the doubt no Mr. PIA sige Mayor. Ako yung katubag o bahin ana pangalimpo ginto o hapit nilalit na ta. Sige kong sa kong kalima na kong time nabisita sa kanila. On the last time sa akong pagbisita nila ningon ko, my office is open every time. No? Kung may mga problema, maka-adto mo, maka-storya mo na ako. Pero wala mo dyan adto. Maski usa si Dyson man, sige adto na ako o si Consuelo Gonzales. So, murag na adyo na may problema. Ano po time sa celebration sa Christmas party, mismo, kitawag din na mo sila. Pero, wala din sila. May adto. Napatuloy itong tana. Kaya ka na mag-hire tao, kanang na ang mga empleyado, syempre na mga JO. So, na JO sa Sangguniang Bayan, na JO sa Mayor. So, lahi ang budget sa Sangguniang Bayan, di ba? Lahi po ang sa executive branch sa Mayor. So, walang yung panahon nga, i-detail ang uban nga, gikan tao ni konsihal, i-detail dito sa mga opisina nga under sa Mayor. Walang yung nanitabo nga, mahangyo sila ninyo nga, Mayor, kining amo ang kuan, among i-detail, diha ni among tao diha sa opisina sa agriculture ba, opisina ba sa social work, ana-ana, kay under man na sa Mayor. One way or another, nagkaiusa mo, kaya sugot ka, sila ni hangyo, di ba? But circumstances mo, ang budget gihatag man ako under sa ilaagyon nga opisina, no? Para kuan. Pero wala gyud tayo nga nabisita sila na mo. Ang ako every time, even nagpapirma sila sa ilang mga sworn statement of asset and liabilities, ipadala lang nila. Dili gyud sila mo agto, no? Then nahitabo pud anong wala man pud ni ngayon nga wala na hatag og GO nila. Naa budget, wala na mahilad dito. Unlike before, nasa amoa nga mura may pahit bilang nga dito sa pasa. Daan ko na ni GO. So, naghilo pa nila mo, yun siya lang gibuhat, nga nasubmit ko ng mga ngalan. During the time, pag-submit na ng mga ngalan, na dito, ang mga paplasta, asa nga opisina. So, dito rin na sa opisina sa Sangguniang Bayan. Pero wala pumahi ang ilaang job order. So, karang dili ko yun, anak, kay dili ko gusto anang balos-balos. Dili ko gusto na nakabalo ko sa ang ilang gibuhat, ako pang upuhon o ako ang buhaton. Kaya sabot na dili mo asinso ang atong pagpadagan sa lungsod. Kaya ang bingot. Dili ko gusto na naibingot, no? Na mahitabo sa politika. Ang ako karon o makabingog na wala sila, naghinyo ko. Kalimta na ang politika. Nag-usa ba? Mag-istuyahan pa isip mga pulangkuhanon. Mag-iusa pa sa mga maayo na bilahatan para sa kalambuan o kaayuhan sa mga katawaan. Dili pa maghisgot para sa kaayuhan sa ato ang partido, hindi ang kaayuhan para gayud sa tanan nga lungsod sa lungsod sa Pulangko. Thank you, Mayor, sa mga apilasyon, no? Pero mulagi na, kanang isir sa dandan. Vice Mayor, Baitit. Ma'am Edith, nag-hisgot man kaugmahin sa mga kanang mga job orders o sila ikuan. So, sa ingingon ni Mayor, sa kami pa'y membro sa Sangguniang Bayan, jamog yun yung job order. So, ang naitabo, sa pagkakaroon, naa sila. Although nga, hindi lang mga job orders at unang mag-review mo pro, pero wag na masundo rin. Pag-ingon nga na sila ikuan, okay, okay, anak. Mau na, o asa kayo masaya dito, basta nga makita ito nga magtrabaho lang. So, na sila yung mga slot para sa mga job orders ang mga Sangguniang Bayan sila. So, muna ilang matagamtaman gihapon nga, wala ta maghikaw gihapon nila sa ingon ni Mayor,
wala sila hikaway po sa ilang katungod nga makahat-rekomendar po nga doon ay mga tao nga ilang mapasulod po sa trabaho. So, kada ginawat karon no kanina naman kanina. So, maura po na yung mga ikakuan na hey, yun, kuan po. In addition po na ma'am, dili lang yung mga surgery of order. So, ano nga panahon, nakita man din na, isang kami nilang vice, dili sila makatravel more than 1,200 a day, no? Sa unang administrasyon. Apil sila, dili lang kay kami nga ni vice. Pero karon akong himo na makatravel din sila bisag pila ang registration, no? Kay ang hitabo sa una, dili sila na-expose. Wala sila seminar nga maatinan. Tungod kay magtapal sila. Pero karon, ug dili lang ba sa balaod, ako silang ipalarga. No? Muna ang dako nga kalainan nata. I hope ma-realize na nila o makita nila. So, nagali ilang ngayon, pero wala man sila nakatravel adto. Pero karon, isang dili na kauban sa partido, wala kong naghanga-hanga na gusto ko nga bilhin something, no? From unsa dali ang mga kainan nga mga seminars, para maghina sa lungsod. So, katalaman. Okay, so murag kuan ba maayo na siya nga yes na reach out nga kana mananuan ka under the guidance of our Almighty God, no? Kay para dunay daghang blessings po, no? So naa siya guidance gikan sa labaw nga makagagaw. Mas maayo na nga magpahiubos na lang gid kanunay mayor, no? So last questions ni para sa kang mayor o kang vice mayor kay piki na matong panahon ni seniors naman si Tax. Unsa pod ka himsog ang panudlanan sa lungsod sa Pulangco nga makapadayon mo sa inyong mga proyekto, mga programa alang sa mga katawhan kay basig ang sa ubang mga lungsod mingon nga unsaon nga problema ang lungsod gani kahatag ubang nga benefits, bonus, Christmas bonus o uban pa sa mga kalungsuran muna nga morubinta pod ang mga katawhan dayon diha pod usapod na sa awayan sa mga konsehal o ngadto sa batok sa mayor. How strong, financially strong is the coffin of the municipal government of Pulangco, Mayor? With regards to the bahin ato nga pangutana, ma'am, ang lungsod sa Pulangco is stable ba, no? With regards sa karon ng mga registrations, bago nga mga registrations, so among gitanan ang Treasurer's Office na i-surayan good ang mga tindahan, establishment, bisan sa ginamay, no? Yung sa itong unpaid na taxes nila, makapagod sila, makuliktagod, kaya para madugang sa pundo sa pinagdanan sa lungsod. So far, ma'am, wala tayo problema bahin ni Ana. Kaya nagbuhok ng po ang ato ang Treasurer's Office at the same time, may mampun ang pagkadala sa ato ang pamilyanan sa lungsod. Especially, we are very transparent mampun diha sa lungsod sa Pulangco, sa tanan ng mga procurement, sa BAC, tanan-tanan, no? Transparent ta. Dayon, ang inuang municipal administrator hanggang karon wala jud. Bayan ninyo ko ano, no? So, ma'am, last December, nag-break ang Sangguniang Bayan. It's time nitasan po ko o laing request for concurrence nila. So, nag-break man sila. So, nahulog, nilapas o kinisa na adlaw na wala nila na aksyon ang maong request na to. So, akong dirito sa ito ang diri sa ito ang civil service. Ito na yun ito, give us approved ang request sa ito ang ban. So, karon official na nakongkor pero ko ang administrator. So, it's a blessing from God. Sa ito po, nasipyat na gid sila. Pero na official jud, no, nga comment gikan sa civil service kang attorney Jerry Mayorita. Kala doon na may panghawakan ba nga legal na jud. So, ang inyong municipal administrator karon kinsa man jud? Si Mahilig Alvis, ma'am. Okay, so confirm na siya sa civil service. Congratulations, no? So wala na tayong panahon, mga na lang tayo, parting words and statements
gikan sa ato mga bisita karon butaga. First off, kang Vice Mayor Alfredo Baiti. Daghang kayong salamat ma'am sa staff no sa kapihan sa Dipolog ug dinhi sa naka-cover nato sa mga katawhan sa lungsod sa Polanco nga naminaw karong mga tagna. Daghan usab kayong salamat sa inyong panahon ug imong sa mga tong mga kauban karon nga dinhi nga naghatag po nga makahatag ning mga nakahatag og ng himog mga pangutana aron makahatag din mga katinawan bahin sa pagpadagan sa tuang lungsod diha sa Polanco. So salamat kayo kaninyong tanan uban kanamo ni Mayor Olvis o kaning programa sa kapihan sa Dipolog. Dako kayo nagikatabang labi na gyud sa mga katawhan sa Sambunga del Norte kay maka dihan nito mabati ang mga sila pa mga katinawan mga impormasyon na ayon masayran sa mga katawhan. So una ko daghang salamat o mayong buntag kanatong tanan. Thank you so much, Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Polanco, and of course, Mayor Evan Hope Boyet Olvis. Okay, ako masalamat ma'am sa kapihan sa Dipolog, Sir George, Sir Edgar, Sir Bones, Mamudot, yun sa itong mga technical staffs, sa iyo ang pag-imbitan na mo karong buntaga. We are happy to be with you, nagpabiyag ka na mo ang unsa ang naa sa pagpadagan na mo sa kaganganan sa lungsod sa Polanco. I hope na dili lang kung maka-invite po ni ngayon tayo, no? Na maka-invite po ninyo dito sa lungsod sa Polanco nga dito punta magkapihan mag-unsa. Especially sa gatong night activity na itong opening. So thank you so much. At sa tax? Basta makiko ng tempo. Anay telephone. Okay, yes, kay nahimo na nato live tas kay karon po nakitan sa July, imbitado naman po ta dito July 25. Display sa to July 24, no? So last year nag-live ni sa Dapitan. So Polanco pwede na nato himo doon ba na basta na lang yung telepono. Pero doon na kayo. So wala problema. Kapihan sa Dipolog. Okay na kayo. Open tatana, no? So daghang kay salamat sa tamo bisita Krobutaga si Vice Mayor Alfredo Baitit o si Mayor Evan Hope Boyet Olvis from the panel. Julius. Thank you, Dave. Sa mga paryente na po diha sa ISIS Polanco, mga Sinafranca. Sa mga Salagoria, sa Silawog, sa Malala. Mag-iusin itong kanin, no? Nagatawag sa English pa, move on. So, dili na pass on ang ating panagdingkil. So, naipanawagan si Mayor, Vice Mayor. Wala na, dili na tanong, move on, dili na pass on. Dagang salamat kong tanong. Yes, thank you. So, di ka move on, ma-stress ka. Sige, Edgar, saranda. Salamat sa itong bisita ka ng Buntaga po sa itong sa lungsod sa Polanco, sa mga ibang hot. Nagyang busy na yun sa pag-grade sa itong kapihan sa Dipolog ng Adlaw katapusan Sunday sa buwan sa Pebrero 2017. Sa itong mga soking tikalinaw na kanina nagmulito sa kapihan sa Dipolog, thank you very much for being with us karong na Domingo. And happy Sunday ayon na sa tanan. Yes, thank you so much, no, sa ato mga panelists, no. Pons Roda gikan sa PIA. Ang gusto ng Bosa Julius na doon, Bonitas po, o sa ating dahil sa pumasakang kapihan sa kapihan sa Dipolog at Domingo ito ng particular nito sa mga kabarangay sa Minao, sa Puro Cacao. At I hope and pray na ang tumulong sa itong kapihan sa Dipolog karong buntag magkaangkon o katumanan ang ipangayo na paghamag-iusan sa tibok Polanco alang sa kalambuan ug ihiklin una ang insamang panagtingkil kay ang ating ginadambing silbihan may mga mapikahan may nipag. Okay, thank you so much, Pons, no, Roda, sa ato ang kapihan sa Dipolog. Ako lang advance information before ko mag-extra nga next Sunday ang Department of Trade and Industry ang atong mamahimong bisita 12 dili kay 12 NGCP naman. So karon mong Sunday Department of Trade and Industry kay bago ang ato ang namuno diha karon nga taga Manukan Zamboanga del Norte ang atong OIC Provincial Director si Ma'am Maridel Dingal, no? So mo na siya nga importante kayo kay local guna nato
So dapat ang ato gina silang nang i-acknowledge diri sa atong kapihan sa Dipolog nga taga-ato gina siya. So bayi taga-ato, taga-Manukan. So kauban ni Julius Salaveria pohon karong Sunday, okay? Pero sunod batch 12 in the bag na schedule na ang National Grid Corporation of the Philippines, pinagi kang members Ladaga o uban pang mga opisyali sa NGCP, kauban ang Zaneco sa Buanga del Norte Electric Cooperative. Ngano sige ta brown out, ngano way klaro. So ato silang paningin ini ngano ni kay haron yes. Kay ngano ba to nga o panilitan ko no nga dili pugkot kinahanglan nga reklamo ta kay basin ningon sila nga wa ta reklamo sa kapihan kay itagaan tag kuryente na isod pug taga ta electric chair. So muna and sa after sa NGCP, muna na po silang Yusek Goodmalin, Yusek Barinaga, ang mga mayors no nga apektado sa kalamidad. So muna ito ang panahon po atong mga bisita po sa atong kapihan sa Dipolog. So kini si Edith Pahintito mo ni regular anchor ang host sa kapihan sa Dipolog ng Kalinyo. Happy Sunday. God bless us all. To God be all the glory. Okay, so studio, take it away.